Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? At dahil nga po usapin na mga kantrip dito po sa ating mga business owner or mga small business owners ang usaping renewhan ng business permit. Sorry po, may lamok. Renewhan ng business permit, kaka-close lang kasi namin, mag alas 7 na. So ayan, may country po tayong nagtanong tungkol dito po sa ating usapin ng mga nakaraan pa about dito sa pag-renew ng business permit dahil kare-renew nga lang po natin, 'di ba? At tungkol doon sa ating pagpa-accredit sa DTI. So sabi niya, shout out sa Ma'am Ana, sana masagot po. May motor shop din po kami and mayor's permit po. Binabayaran namin 5 digits na po ang bayarin namin na pinapaasikaso lang po namin. Pag po ba kami na lang mag-asikaso, need namin kumuha ng BIR pag mag-renew ng mayor's permit. Kahit kayo po or kahit kayo po mismo mag-asikaso or meron kayong bookkeeper, ay for me po ha, ano lang po ito, ano ba yan? Paano lang po ito ano ba tawag dito? For me lang po ito ha, hindi ko po alam kung nasa batas talaga ito, but based on my experience ay at sa pagkakaalam ko, sa abot po ng pagkakaalam ko, once po na kayo ay nagkumuha na, nag-comply na ng business permit, ay need nyo na rin po magpa-register sa BIR. Kasi pag hindi po, ay mapipinaltihan po kayo niyan. So kung kayo po ay may business permit na, within 1 month, dapat makapagparehistro din po kayo sa BIR or yung tinatawag po nating makakuha ng certificate of registration basta kayo po ay may business permit na, kung nakumpleto niya na ang inyong business permit. At saka ano po yun pag nagparehistro po kayo sa BIR, nakakuha kayo ng certificate of registration, pwede po kayong magpagawa ng sales invoice, legit na sales invoice, kasi hindi po kayo makakapagpagawa ng legit na sales invoice kung wala po kayong certificate of registration from BIR. Kasi may yan, parang may form or note din na ibibigay from BIR na pwede kayong magpagawa ng sales invoice sa atin ng mga nasa sales, hindi sa atin OR. So yun po yung hinahanap. Ngayon naman po ang kagandahan ng may sales invoice ay maliban doon sa yung mga company po kasi at yung halimbawa mga taga-munisipyo, taga-barangay, yung mga nangangailangan ng sales invoice na legit ay mapagbebentahan nyo po. Kasi yung mga halimbawa na sa company, yung mga, di ba may kumpanya na na may mga empleyado sila, tapos may palibre sila or sagot ng company, yung mga pa-change oil nila, yung mga gamit sa motor nila, usually mga collector. Yan yung mga nasa company nagtatrabaho ng mga collector, yung kanilang mga errand employees. Yan, usually yan, sagot ng company ang mga maintenance ng kanilang motor. So, hindi po kayo makakapag-service sa kanila or hindi nyo sila mapagbebentahan or hindi sila makapagpapagawa sa inyo kung wala kayong sales invoice, kasi kailangan po nila ng sales invoice. At magkakaroon lang kayo ng sales invoice kapag kayo po ay nagparehistro or kumuha na ng certificate of registration. Kahit po kayo ang mag-asikaso ay walang magbabago po, kahit na kayo or ang bookkeeper mo. Kagaya po sa akin, may bookkeeper po ako, so usually siya talaga ang nag-asikaso pag sa BIR. Pag dito naman sa munisipyo or halimbawa dyan sa inyo sa City Hall, ako personal. Pwede din naman na bookkeeper mo po. Sa akin kasi ang bookkeeper ko medyo malayo dito sa location ko. Kaya usually mabilis lang din naman dito kasi sa amin ang proseso. 1 day tapos mo na. Tapos may medical kasi. Kaya ako nang naglalakad, isang lakaran na lang yun na diretso medical na. So sa atin kasi kahit na mga motor shop owners tayo, required din tayo, diba, ng medical. Pero hindi lang kasing dami nung nare-require doon sa mga hindi na sa ganitong industry, yung may mga stool pa na kinukuha sa kanila, and then may mga x-ray pa yata. Sa atin ay ihi lang at urine lang at saka yung ating saliva. So yun po yun, ma'am. Mas maganda po na kung bookkeeper po yung yung pinapasikaso nyo po, alam niya po yan na kailangan nyo pong magpa-rehistro sa BIR or kailangan nyo pong kumuha ng certificate of registration. Hindi ko sure kung
ang certificate of registration, ang pagkuha po ng certificate of registration ay mura lang. Nagre-range lang sa 500. Yun sa amin kasi 500. Hindi ko sigurado kung saang city kayo, kung 500 or 1,000 or 1,500 or kung magkano man. Pero mura lang naman na yun sa loob naman ng ng isang taon. At nire-renew na lang po yan yearly ang ating mga COR. So yun po. Ngayon naman, after that COR ay kukuha ka ng resibo or magpapagawa ka rin sa mga legit na mga printing press na na authorized din ng BIR para pagawaan natin or ninyo ng resibo. So yun po yung kagandahan po nun. Kasi okay naman na hindi na kayo sara ng munisipyo or ng LGU ninyo, pero may tinatawag po tayong tax mapping. Ang taga BIR naman po yun ang umiikot-ikot para i-check kung kayo ay may COR, Certificate of Registration. Ngayon kung ma-tax mapping po kayo or maikot kayo, may inspection kayo ng BIR na wala po kayong Certificate of Registration, wala po kayong COR na yan, ay mapepinaltihan po kayo. At once na kayo ay may penalty na, magkakapatong-patong na po yun, masisilip ang inyong penalty. Kaya agapan nyo na po habang maaga pa, January pa lang ngayon, kung nag-renew naman kayo or kakakakuha nyo lang, iparegister nyo na po kaagad sa BIR para wala pong maging problema, or not unless kung sa next 5 years na kayo ulit magpa-rehistro pag after na ninyong mag-renew ng inyong DTI, kasi 5 years po ang 5 years ang expiration ng ating DTI. At mabanggit ko na rin na ang pag-renew ng DTI ay 2 months before the expiration date ko, anong nakalagay sa DTI permit po natin, ay i-renew na po natin yun. Doon po kasi ako nagkaroon ng penalty at violation nung last time. Nung last time po, nung na-expired yung aking DTI at nagpa-renew ako nung date mismo kung kailan siya na mag-expire. Nakalimutan din ng bookkeeper ko na i-remind ako. So nung pagdala na po doon, nung magre-renew na, yun na makikita na ang iba mong mga violations po. Nagkataon po kasi ng time na yun, iba pa. Noong mga previous years, iba po ang aking bookkeeper. Ngayon, ang bookkeeper ko po na yun, ayan, para maging aware din po kayo at magkaroon na rin ng warning sa mga nagbo-bookkeeper or may plano magkuha ng bookkeeper, na naloko po ako ng bookkeeper ko nung aking unang bookkeeper. Yung mga binibigay ko po pala, kinukuha niya ng mga pangbayad sa mga taxes natin sa ating monthly, sa ating quarterly at sa ating annual, ay hindi niya po pala binabayad. Binubulsa niya pala. So nung po ang DTI ko, nung kailangan ng i-renew ang aking DTI, pagpunta doon sa BIR, kasi hingi tayo ulit ng papel para makapagpagawa ng ating sales invoice, doon na nakalkal ni BIR na mayroon palang mga hindi nabayaran na mga taxes, na mga monthly, quarterly, annual, na mga responsibilidad natin na mga taxes na yan. Doon nakalkal at doon nagkapatong-patong ang aking binayaran. Penalty, kumbaga, mga ka-Antrep. So, masisili po yan ang inyong ang inyong status ngayon kung sakali na halimbawa hindi kayo kukuha ng Certificate of Registration nang hindi pa kayo magre-renew or expired ng inyong DTI. So, ayan, correct me if I'm wrong po sa mga mas may alam, kasi itong sinasabi ko is based on my experience lang po. Kaya sana ay na lang po kayo. Kumbaga may panahon pa, may time pa para makakuha or makapagpa-register sa BIR, makakuha ng Certificate of Registration Form. Ayun po. Maliit lang po ang bayarin doon. Madadagdag na lang. Mura lang naman magpagawa ng sales invoice, tapos maraming booklet na. Depende naman sa inyo kung ilang booklet lang yung ipapagawa nyo po. So yun lang mga ka-Antrep. Thank you. See you in my next video. Pa-comment na lang kung meron po kayong katanungan at pwede kong ma-sharean sa inyo ng kasagutan. Bye-bye! Please like the video or pa-comment na rin. Wala naman nag-share ng video ko. Bye-bye!